Tila hindi naman daw nababagabag ang Pangulo sa pagdating ni Bolante. Sa meeting daw ng palasyo kanina ay hindi nabanggit ng Pangulo si Bolante. She has not talked about it at all. Meaning, she's either indifferent or that's not clear. Mike, sa impormasyon ng Department of Justice ay pauwi na itong si Bolante sakay ng Northwest Airline Flight number 71 pero manggagaling ito mula sa Narita, Japan. Mike? Maraming salamat, Joseph Morong, nakatutok live mula sa Korte Suprema. Mga kapuso, nakasakay po ang aming kapuso, ang producer at reporter dito na si Sandra Aguinaldo sa eroplano na orihinal na sinabing sasakyan din ni dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante, pero wala po doon sa eroplanong yun ang tinagurian o sinasabing arkitekto ng fertilizer pan scam. Nasa airport po ngayon sa Japan si Sandra Aguinaldo para sa tinatawag na stopover. At pagkatapos po noon ay sasakay na ulit ng eroplano na naman mula Japan patungo dito sa Manila. Hindi po nagiging madali para sa media na hanapin ang talagang kinaroroonan nitong mukhang pinaka-wanted na tao ngayon sa ating bansa, mga kapuso, si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante. Antabayanan niyo po ang mga pinakahuling ulat ng GMA News tungkol po sa nakatakdang pagdating ngayong gabi dito. Pinuntahan ko si Bolante sa Kenosha County Detention Center sa estado ng Wisconsin pero walang detalyeng mapiga sa mga tauhan ng pasilidad. Sumunod ay tumawag ako sa Konsulado ng Pilipinas sa Chicago at sinabi nila na wala umano silang detalye tungkol sa pagde-deport kay Bolante. Nakausap ko rin ang abogado ni Bolante na si Attorney Azulay at sinabi niyang hindi niya pwedeng ibigay ang detalye ng pagbalik sa Pilipinas ni Bolante. Sinabi rin niyang naiinis siya sa nag-anunsyo ng flight ni Bolante. Matatandaang noong isang linggo ay inanunsyo ni Attorney Harry Roque, isa sa mga kritiko ni Bolante, na darating sa bansa si Bolante sakay ng Northwest Flight 71. Pero sakay po ako ng flight na yan at hindi ko nakita si Bolante. Maging ang ilan nating mga kababayan na sakay ng eroplano ay naging masigasig sa paghahanap, pero sa ngayon ay nagtatagumpay si Bolante sa pag-iwas sa amin at sa media. Sa paliparan ng Detroit, nakita ko ang lalaking ito nakahawig ni Bolante, pero nang lapitan ko ay nagpakilala siyang isang doktor. Narito kami ngayon sa Nagoya, Japan at mula dito ay patungo na kami sa Maynila. Mula sa paliparan ng Nagoya, Japan, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa iba naman pong balita, pinag-iingat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat laban sa mga peking 5 at 10 pisong barya. Suriin daw po nating mabuti ang ating mga barya. Mahirap daw kasi matukoy sa isang tingin lang kung alin ang tunay at kung alin ang peke. Nakatutok sila, Alvis. Ang nasa kanan ko mas detalyado. Sa unang tingin, parang walang pinagkaiba ang dalawang 10 peso coin na ito. Pero kung titingnang mabuti, mas detalyado ang nasa kaliwa. Kita ang ukit ng mga mata at maging ang umbok ng mga pisngi ni na Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At kapag sinalat, makinis. Ito ang tunay. Ang peke, hindi detalyado ang disenyo. Kapag sinalat ay magaspang. Kahit nakatihaya ang barya, kita ang mga guhit o ridges sa gilid. Namamagnet din ito. Genuine yan. Ito, peke. Okay. So, fake dahil magnetic siya. O, alin naman ang peke sa dalawang 5 peso coin na ito? Parehong hindi na mamagnet, pero kung titingnan at sasalatin, detalyado at makinis ang pagkakagawa ng tunay. Ang nasa kanan, hindi detalyado at magaspang. Delicate and dainty ang pagkagawa nito. Ito ang genuine. Tingnan mo ito, rough, bloated. Sa mga piso naman, may namamagnet, merong hindi, pero pareho itong totoo. Magnetic kasi ang 2004 series ng mga piso. Ayon sa BSP, walang umiikot na peking 1 peso coin. Hinihingi ng BSP ang tulong ng publiko para ibigay sa kanila o sa pinakamalapit na bangko ang mga peking barya. Pero paglilinaw nila, dahil walang halaga ang mga ito, walang makukuha ang mga magbabalik, pero makakatulong naman sila. Under Article 168 of Revised Penal Code, possession of counterfeit is illegal. Paalala pa ng BSP, huwag itenga sa pitaka o sa bahay ang mga barya. Mapa 25, 10 o 5 sentimos. Suportado raw nila ang mga proyektong gaya ng Pondo ng Pinoy ng Simbahan, ang tig 25 sentimos na donasyon. Pero sana raw huwag itong itago ng matagal para umikot ang mga barya. Mahirap raw kasi kung magkukulang ang mga baryang umiikot. Kaya lang, ang panawagan lang natin na yung mga may hawak ng mga alkansya ba na yun para sa Pondo ng Pinoy ay i-surrender natin agad para hindi hindi tatagal sa kanila ang pera.
Sabi nga ng BSP, ang mga barya, maliliit man, malaking halaga kapag pinagsama-sama, pwedeng ipanggasta o ipangkawang gawa. Isa pang paalala ng BSP tungkol sa mga peking 500 peso bill, isauli raw ito sa BSP para hindi na kumalat. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Inaasahan dadaksana sa mga susunod na araw sa mga estasyon ng bus ang mga bibiyahe pauwi sa mga probinsya para sa undas. Pinapayuhan po ang mga maglalakbay na maging alerto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ito ang karaniwang eksena sa mga bus terminal tuwing papalapit ang araw ng undas. Mahigpit na seguridad, abalang mga tao, at mga iniiwang bagahe. Kaya naman karaniwan din ang mga nasasalisihang pasahero. Mapapayo ko lang po doon sa mga babiyahe ngayong araw na to, mag-iingat po sila. Ingat sila sa mga, kasi minsan dito marami ring mga salisi. Minsan kakausapin lang sila, tapos mamaya, yun na, wala na. Mawawala ng gamit, pabantayan, kunwari, magpapakilala ng kababayan nila. Ganun po ang karamihan ginagamit nila. Kahit na may mga gwardiya na nakabantay sa paligid, hindi ito seguridad na ligtas sa mga mapagsamantala ang inyong mga gamit. 4 na araw bago ang mismong araw ng undas, madalang pa ang mga bumabiyaheng pasahero, kaya naman marami pang bakanting upuan sa mga bus. Pero ayon sa mga dispatcher ng bus, asahan na dadagsa ang mga pasahero habang mapalapit ang araw ng undas. Kaya naman kung babiyahe sa mga susunod na araw, magandang magpa-reserve na ng ticket kung aircon bus ang sasakyan. Sa mga ordinary bus naman, walang reservation. First come, first serve basis kasi ang sistema dito. Kaya naman kung mas maagang darating, mas malaki ang tsansang makakaupo pa. Pero kung sasabay sa dagsa ng mga pasahero, magbaon na ng maraming pasensya para hindi uminit ang ulo lalo pa kapag nagsimula ng magsikip ang daloy ng trapiko. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, mga kapuso, masdan po naman natin ang mga paghahanda ng mga kababayan natin sa ilang mga probinsya para sa nalalapit ng araw ng mga patay. At napag-uusapan na rin po lang natin ang mga patay, tunghayan po natin ang tinaguriang one-stop na punerarya o funeral home. At ito po ay sa Bawang sa probinsya po o lalawigan ng La Union. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Patok ang funeral home na ito sa Bawang, La Union. Lahat kasi ng kailangan ng namatayan, nandito na. Mula sa pag-eembalsamo, damit ng yumao, kabaong, mga kailangan sa burol kasama pati kape, hanggang sa libing. Di na po problemahin ang nicho at lapida. May karpintero at mason din sila. Sila na rin ang gumagawa ng kandila at nag-aayos ng bulaklak. Patok din ang sari-saring karo ng patay gaya ng mga vintage car at motorsiklo. May libreng bus service pa sa mga makikipaglibing. Pati thank you card, sagot nila. Ang quality ay maganda, mura at talagang pangmasa. Yan po, kompleto na po lahat dito, one-stop shop. Sa San Fernando naman, abala na ang mga gumagawa ng lapida. Marami raw kasi ang nagpapalit ng lapida sa puntod ng kanilang mga yumao tuwing undas. 400 hanggang 1,000 pesos ang presyo ng lapida, depende sa klase. Pinakamabenta raw ang mga lapidang may litrato na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Ilang araw bago ang undas, di na magkanda-ugaga ang mga gumagawa ng kandila sa Kidapawan, North Cotabato. Kailangan kasi nilang maabot ang target na 10,000 piraso kada araw. Sa kanila rin kasi umo-order ng kandila ang mga taga-Karatig Bayan para sa undas. Sa Masbate, nakaugalian na ng ilang pamilya na sa sariling bakuran ilibing ang kanilang mga yumao. Sa ganung paraan, naaalagaan daw ng mabuti ang puntod. May privacy pa ang pamilya sa mismong araw ng undas. Pero hindi raw basta-basta ang paglilibing sa bakuran. Kailangan pang kumuha ng sanitation at burial permit. Pwede rin daw bumaba ang market value ng lupain. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Bigla na naman pong bumuhos ang malakas na ulan sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong hapon. Sa Balintawak sa lungsod ng Quezon hanggang Baywang ang baha dahil sa pag-apaw ng Balumbato Creek. Bus lang daw ang nakakadaan. Sa bahagi naman ng Timog Avenue sa lungsod ng Quezon, bumaha rin agad-agad. Nagbistulang yan, parang swimming pool para sa ilang mga bata na nagtumpasay po sa tubig. Maulan din po sa EDSA. Kaninang umaga, malakas na ulan din ang gumising sa ating mga kababayan sa Metro Manila.
Pero nilinaw ng Pag-asa na wala pong bagyo. Ang pag-ulan ay dahil daw sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa gitna at katimugang Luzon, sa Visayas, pati na sa Mindanao. Susunod, bilang ng patay sa pagkahulog ng jeep sa bangin sa Tagaytay, umabot na sa 9. Rian Ramos at JC De Vera, magkahawak kamay na dumating